So, yo, what's up guys? No, another reaction video na naman yung gagawin natin, no? As usual, okay? Pero tayo guys, hindi video eh. Yung aking content or yung paano ba? Hindi video yung gagawa natin reaction, kundi isang post lang, okay? Kung fan kayo ni Nico David, guys, kung fan kayo ni Makagago, alam niyo na yung tinutukoy ko. Okay? Sa tagal at sa haba ng panahon, no, ng kanilang pag-iiringan sa social media, okay, is netong mga nakaraang linggo lang talaga yung solid na banat ni Makagago. Okay? Talagang nakahanap siya talaga guys ng butas. Okay? Hindi lang butas eh. Kumbaga parang ano na eh. Talagang pinasok niya yung kaloob-looban ni Nico David eh. Okay? Sa nangyari. Kasi nga di ba, alam naman natin si Nico David, debunk siya, galit siya sa mga nagsusugal, pero biglang may nag-reveal na tumatanggap pala siya ng bayad or ng pera galing sa mga politiko. Okay, mga political vlogging. So, ayun nga, kumbaga nagre-react siya na may pinapanigan siyang politiko, but in the end of the day, bayad pala siya. So, technically, yung credibility niya talaga is zero. Okay, kasi, syempre, talaga magiging bias ka kasi nga may money involved. Tsaka bayad ka eh, hindi ka pwedeng, kumbaga, hindi ka pwedeng maging patas. Okay? Kasi may bayad ka galing sa politiko. So, technically, kakampihan mo yung nagbayad sa'yo. Okay? Pero by the way, guys, ayun nga no, so sa nakakaraang lumipas ng mga linggo, okay? I'm not quite sure, guys. Pakitama na lang ako. Pero sa dagdaang mga araw, okay, para safe, mga araw, nagbagsak si Makagago ng dalawang videos. Okay, dalawang videos guys. Panoorin nyo na lang sa kanyang YouTube account, okay, sa Makagago. So, dalawang videos regarding kay Nico David doon nga sa kanyang mga kasinungalingan daw at yung syempre yung pagtanggap nga ng pera. Okay, which is ayun nga na parang nabigyan din naman ng justice ni Makagago yung mga sinabi niya doon. Totally talaga kumbaga wrecker yung nangyari. Talagang nirek niya yung pagkatao ni Nico David, which is nangyari. Kasi kilala natin si Nico David talaga guys na sumasagot agad yan once na talagang tinira mo siya. Pero netong mga nakarang linggo guys, halos wala siyang sagot kay Makagago. Ay ayun yung inaantay ng mga tao. Especially ako. Kasi tagal ko na rin nakasubaybay sa kanila. 2018, no? Talagang dinudurog ni Nico David si Makagago sa loob ng mahabang panahon. Gawa nga ng talagang yung iringan nila. Pero, okay, nung bumalik si Makagago, talagang durog na durog din itong si Nico David. Kumbaga, comeback Israel, guys, ang nangyari. Talagang comeback Israel. Pero ayan, guys, sa tagal ng panahon na paghihintay natin, paghihintay ko sa sagot ni Nico David. Kala ko nga video eh, pero ayan. After 18 hours or 18 hours ago, nag-post siya at ito ang sinabi niya guys. Babasahin lang natin, okay? Sabi niya, hello mga kamatis, mga kaibigan, I would like to apologize everyone for betraying your trust. Okay? Pagdating doon sa political vlogging. Sorry kung hindi ko na-disclose lahat ng details noon. Totoo lang, hindi ko rin alam kung paano at kung pwede ko bang sabihin sa inyo ito. But I'm still very sorry pagdating dito. You deserve to be informed next time around sa mga ganitong bagay. Just let you know, I still have obligations pagdating dito, but it's a definite L for me, my bad, period. Okay, so technically guys, malinaw lang naman ang ibig sabihin, okay, ng kanyang mensahe dito. Talo siya. Okay, tinatanggap niya ang talo. Tinatanggap siya na talagang talo siya sa round na ito guys, no. Sa tagal-tagal ng panahon guys na nag-iiringan sila ni Makagago at kung sino-sino binabanatan ni Nico David, ngayon niya lang inamin guys na may pagkakamali siya. Well, sa aking palagay lang naman guys ito, okay, mahirap na para kay Nico David na ibalik yung kanyang kredibilidad na inipon sa matagal na panahon sa social media. Why? Kasi mostly kasi ng mga videos niya guys, parang siya yung siya yung hero at yung mga tinitira niya yung villain. Okay, yun yung mga kalaban. At parang lagi niyang kinakalaban yung mga villain na yun para maituwid yung mga yun. Pero siya pala sa sarili niya, may kamalian din siya at may mga tinatago rin siya. Ayun nga, katulad nga ng bayad pala siya. Okay, kaya parang yung kredibilidad bilang isang debunker, okay, pagsita-sita niya sa mga nagsusugal katulad nila Juni Boy or kung sino man, and also yung online sabong, and also yung mga
sinisita niyang mga political vloggers, okay, lalo na yung mga sa DDS, okay, mga DDS vloggers, okay, at kung kani-kanino pa, wala na siyang kredibilidad. Kasi nga, no, may nag-expose na talagang tumatanggap siya. Which is, ayun yung mahirap na ibalik. Guys, talagang itutroll na siya ng mga tao. Okay, talagang doon na siya didikdikin ng mga tao. Kasi, okay lang sana kung nang tatama ka ng bakuran ng iba, ng mali ng iba. Okay? Kasi dito sa era natin ngayon, guys, sa social media and also sa ganitong sitwasyon na natin, sa panahon ngayon, sobrang exposed na ng mga information kasi nga may FB na, may Twitter, or mga posting site, okay, na kung saan anytime pwede kang mag-post, anytime pwede kang maglabas ng sama ng loob, at anytime din pwedeng may magsabi sa'yo na tama ba yan, tama ba to, and also yung mga bashers, magkikriticize sa post mo, no, nandyan yan, okay, yung mga fans mo, and also yung mga hindi sumasang-ayon sa'yo, nandyan lahat yan. Kaya ang hirap din mga pagang kapag talagang may na-expose kang sikreto dito sa social media, ang hirap niya nang bawiin, okay? Kasi hindi na siya tulad dati na parang ang smooth ng labasan. Kasi ngayon talagang nakatingin na yung mga tao sa next mong gagawin. Okay? At kapag nagkamali ka ulit, dudurugin ka na naman ng mga tao na yan. At ayun yung nangyari kay Nico David. Okay? Kasi, okay lang naman na tumira sa mga politiko. Okay? At yung mga supporter ng mga politiko, sige, go lang ng go yun. Pero sana naisip niya na yung mga sumusuporta dun sa politiko na yun is hindi mga bayad yun. So technically, mahal lang talaga nila yung politiko na sinusuportahan nila. Pero si Nico David kasi, tumanggap siya. Okay, which is, kahit ako, binayaran ako as a political vlogger. Tapos magsasabi ako ng kasiraan sa isang politiko or dito sa isang politiko na to. Okay, wala na akong kredibilidad kasi baka mamaya kinakampihan ko lang tong isang politiko na to kasi bayad nila ako. Okay, ganon yung nangyayari ngayon. Kaya, ayun, sabi nga ni Makagago sa kanyang videos na hypocrite. Okay, hipokrito talaga yung galawan ni Nico David. Kasi yun nga, sita siya ng sita sa mga ginagawa ng ibang mga tao, pero siya pala may sarili ring karokohan. Okay. So, ayun, ang lesson for the day is, paging totoo na lang, guys. Okay? Kung nagpapabayad ka, okay lang yun, expose mo. Ayan, okay? Kung talagang binabayaran ka, kasi, syempre, money talks. Okay? Kung talagang, syempre, may mga obligasyon kang kailangan bayaran, may mga kailangan kang hulugan, talagang kailangan ng pera. Pero yung para mamuna ka ng mali ng iba na galit ka sa sugal, galit ka sa mga ganyan, ganito, ikaw rin pala, ganun. So, di ba? Hipokrito nga pag ganun. Okay? So, for me, okay. Okay na tong pag-amin niya, guys, pero ayun nga. Hindi ko alam kung dahil sa pag-sorry niya na to, magagawa pa si Makagago ng pangatlong version ng kanyang video kasi nakaka-part 2 na si Makagago eh. Hindi ko alam kung itong pag-amin ni Nico David is magkakaroon pa ng part si Makagago kasi guys, may mga banta-banta pa si Nico David na nung una na parang inumpisahan mo to Makagago, no? Inumpisahan mo ganyan. Paghahandaan din kita. Parang mga ganon. Yung parang may mga warning pa si Nico regarding nga dun sa paglalabas ng video or ayun nga, yung paggawa ng video ni Makagago na talagang expose siya lahat ng mga kagagawa niya. So, feeling ko guys, yung ganong warning ni Nico hindi na effective kasi nga, nag-sorry na siya eh. Gumawa siya ng parang apology letter eh. Okay? Kumbaga, tinanggap niya ng mali siya. Kaya kung gagawin niya na parang banatan uli si Makagago, wala tayong magagawa. Okay? At una sa lahat guys, at huli sa lahat, hindi dapat si Makagago yung tag dito, ang kanyang sisihin, kundi si Ato. Si Ato, alam mo yun, classes na pangit, di ba? Siya yung nagpauso nun. Si Ato talaga ang nag-expose eh. Doon talaga dapat siya magalit guys. Pero kay Makagago guys, no, hindi dapat siya magalit or magkaroon ng sama ng loob kasi una pa lang naman guys, ginagawa ng Nico David yung pang-dedebang kay Makagago. Binalikan lang siya ni Makagago, which is, kung anong ginawa mo sa katao, tapos ginawa rin sa'yo, huwag kang magagalit. Okay? Kumbaga, patas na tayo, quits na tayo. Kumbaga, parang ganun yung term kay Makagago na parang, ginawa mo rin naman sa akin to eh. Diba? Hindi binalik ko lang sa'yo. O ngayon, hindi ka makasagot. Which is, tinanggap mo pang mali ka. Diba? It's over. It's done.
Di ba? Parang ganun. So, ayun lang guys, no? So, kung may mga saloobin kayo, kung fan kayo ni Nico David, no? Para sa inyo, anong masasabi nyo sa kanyang pagsasorry? Totoo ba yan? Or pakitang tao lang? Or, kumbaga, parang maibalik niya lang yung kanyang composure dito sa social media? What you guys you think? Guys, anong sa tingin niya? Totoo ba to? Or, pakitang tao lang? No? Comment down below guys. So, ayun lang guys. Thank you so much sa panonood. Nico David, take an L. Boom. Hi, social media nga naman.